Yan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito na naman po ako upang magbabalik at may ihahatid na mga panibagong mensahe sa inyo. Ang topic natin ngayon mga kapatid, sino ang gustong humingi ng tawad sa inyo? Ayan, yung mga taong may mga atraso sa inyo mga kapatid. Ayan. Yan, kung sino yung mga taong gustong humingi ng tawad. Ayan. Cut tayo ng 3 at pili tayo ng 13 baraha mga kapatid. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sino nga ba yung mga tao na gustong humingi ng tawad sa inyo mga kapatid? Yan. 9 of Swords. May mga tao dito na gustong humingi ng tawad sa inyo dahil sa ginawa nilang kasalanan sa inyo mga kapatid. Maaring siniraan kayo nito mga kapatid ng taong ito. Itong tao na ito ay nagbabalak ito na hihingi ng tawad sa inyo. Kumbaga itong tao na ito ay nagsisimbolo sa ganito mga kapatid. Tapos itong mga tao na ito ay kunyari sa simbolo ng mga tao, itong mga ibon ito ay mga tao. Yan. Tapos itong mga nakikinig ito sa tao na ito. Yan. Kumbaga dyan mga kapatid, ikaw ay siniraan dyan, maaring ginawan ka ng kwento o may pinagkalat ito na mga kwento na hindi totoo na pinakinggan ng mga ibang tao. Yan. Gustong humingi ito ng tawad sa iyo. Yan. Kasi ang laki ng inggit, galit, yan, at naiinggit ito sa mga yung pinagagawa, maaring mabuti kang tao o hindi mo sila ginagawa ng masama, pero deep inside mga kapatid, ikaw dito ay sinisiraan. Kaya siguro nakonsensya itong taong ito, kaya nagbabalak ito na hihingi ng tawad sa inyo. Yan, hihingi ng tawad itong tao na ito kasi kasi may galit kasi ito sa iyo. Yan, tignan mo yung muka, talagang halatang may galit sa iyo at mayroong inggit. Yan. Ito yung bakante mga kapatid. Ito yung mga meaning. Yan, bubunot na lang tayo ng isa dito. Yan. Itong ang tawag dito, 14 of Temperance. Itong gustong humingi ng tawad sa iyo mga kapatid, merong hihingi ng tawad sa iyo dito o merong babawi sa kasalanan na ginawa nila sa iyo, na ikaw ay bibigyan dito ng kung anumang bagay para makabawi siya sa ginawa niyang kasalanan sa iyo. Itong tao na ito, yan. Maaring may ginawa ito na kasalanan sa iyo na hindi mo alam, na gustong bumawi sa iyo at humingi ng kasalanan sa pamamagitan at idadaan niya sa isang gamit na ibibigay sa iyo para hindi siya mahalata na ginawan mo siya ng kasalanan. Ayan. Ay, ginawan kanya ng kasalanan mga kapatid, na ginawan kanya ng kasalanan. Yan, mali pala. Yan. Nagbibigay ito ng gamit sa iyo. Yun ang pamamaraan niya para siya ay makahingi ng tawad sa iyo na idinaan niya sa mga bagay. Ayan. Kasi tayo mga kapatid, kahit kahit bigyan tayo ng isang bagay, kung ang tao na yun may galit sa iyo at yung bagay na ibinigay sa iyo at ikay natuwa, para mo rin siyang pinatawad sa iyong pinakitang emosyon sa kanya. Yun. Ganyan ang paraan ng ibang tao para bumawi mga kapatid. Dinadaan sa bagay, dinadaan sa pagkain, dinadaan sa libre. Yan ang pamamaraan ng mga tao yan. Yan yung mga taong may mga kasalanan na gustong humingi ng tawad, na gustong bumawi sa inyo. Yan. Meron talaga dito mga kapatid na grabe talaga
the judgment. Grabe talaga ang ginawa sa iyo. Meron ditong ginawan ka ng espiritual, kinulam, binarang, ginawa ng palipad hangin, ginawa ng tigal po. May mga nakikita ko ditong hindi nakakatulog, kung ano-ano yung mga mga iniisip nila, kung ano yung mga pumapasok sa mga isip nila na mga negatibo. Kaya itong mga taong ito na gumawa sa inyo ng masama, na gustong humingi ng tawad sa inyo, ay inuusig ito ng mga anghel. Inuusig ito o pinaparusahan din ito dahil sa ginawa nilang kasalanan. Kaya hihingi at hihingi ito ng tawad sa inyo. Yan. 20 of judgment. Darating ang araw na inuusig na siya ngayon ng kanyang konsensya. Yan mga kapatid, kaya hihingi ito ng tawad sa iyo. Itong tao na ito. Grabe ang ginawa nito sa iyo. Lahat ng pagpapahirap, sakit, sumpa, palipad hangin, lahat na ng ritual na ginawa sa iyo nito ay lahat ng ritual na ginawa sa iyo ay ginawa na nitong taong ito, pero bumalik sa kanya. Kaya hihingi at hihingi ng tawad ito sa iyo. Yan. Yan. Meron din kayong mga kamag-anak na may nakikita ako ditong kamag-anak na maaring tiyuhin ninyo. Yan, mga lolo, lola na siguro napagsalitaan kayo ng hindi maganda, tapos na-realize nila sa huli na mali ang kanilang ginagawa. Kaya nagpaplano ito mga kapatid na gustong humingi ng tawad sa inyo. Pinagmamasdan ka nito. Kung ikaw ay dumadaan man dyan sa inyo, kung kayo ay may alitan, o kung kayo ay may problema sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, pinagmamasdan ka nito mga kapatid. Parang tsumitsyempo lang ito para siya ay humingi ng tawad sa inyo. Kukumprontahin ka nito kung ikaw lang ang mag-isa na makakasalubong niya, kukumprontahin ka nito o maaaring hihingi siya ng tawad sa iyo. Itong King of Swords nito, dahil alam niya na may mali siyang ginawa sa iyo o nakabitaw siya ng hindi magandang hindi maganda na ginawa na salita sa iyo. Yan, kukumprontahin ka. Yan po mga kapatid, pagpasensyahan ninyo, ako minsan ay nagkakamali din dahil sa aking pagdi-deliver ng salita, kasi nalilito din ako minsan sa pag-i-interpret ng mga baraha na iyan. Yan. Kasi hindi po basta-basta ang pagre-reading mga kapatid. Meron po diyan, bago ka mag-reading ay kailangan mong mag-meditate diyan. Yan ang diyan. Minsan mga kapatid, pag malakas ang energy ng lumalabas sa baraha, minsan sumasakit ang ulo ng tao yung taong psychic o mga manghuhula. Sumasakit din ang ulo niyan, lalo na pag nagre-reading sila sa mga personal client nila, lalo na pag mga malakas at malakas ang ng sakit sa spiritual ng pasyente na kanilang nire-readingan, naaapektuhan din ang mga nagtatarot o nagtatarot card reader na yan mga kapatid. Kaya hindi basta-basta ang pagre-reading. Kaya kapag personal reading po, hindi po ganito yung mga kapatid. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit pag naniningil nagniningil ng payment. Yan kung magpe-personal reading. Unang-una po mga kapatid, ang oras po ng isang nagtatarot ay dapat po ninyong bayaran din. Yan. Dahil ang oras po niyan ay parang trabaho nyo na rin yan, babayaran. Pangalawa po, ang internet po, binabayaran din po yan. Yan. Kung sa akin naman kasi mga kapatid, hindi naman kalakihan yung mga hinihingi kong bayad sa pag-personal reading. Yung sakto lang na hindi ka malugi, yung hindi ka naman malugi sa pagre-reading mga kapatid, pagpapa-reading mga kapatid. Ganun ako mga kapatid. Naiintindihan ko ang sitwasyon ng mga tao, kung yan ba ay gipit din o wala ding hirap din sa buhay. Naiintindihan ko po yung mga yan. Ayan, kaya po hindi po basta-basta magpapa-reading. Kaya ako po, kung nagpapa-reading po ako, yan, kung magpa-personal reading po sa akin, nadala na kasi ako mga kapatid na ilang beses na nangyari kasi yan sa akin, na siyempre ako, maawain din naman ako, tapos nangangako sila, nire-reading ko sila, nangangako sila na babayaran nila ako sa ganyang araw, ganyan. Tapos pagdating ng wala daw silang payment. Iniintindi ko naman po, pero siyempre sa oras pa lang mga kapatid, pag hindi po
pag ano po yung masama po ang pakiramdam ng isang nagtatarot ay sumasakit ang ulo niyan, mga kapatid. Sumasakit yan. Hindi po basta-basta mag-reading na gagawa-gawa ka lang ng magkukwentong barbero ka lang dyan para mapaniwala mo ang tao. Hindi, dahil maaring kung gagawa-gawa ka ng mga kwento dyan, maaring mapapahamak yung mga mapapahamak yung mga ano sa iyo, yung mga nagpapa-reading at yung mga taong naniniwala sa inyo. Dapat kung ano yung inilabas ng baraha dyan, sabihin ninyo. Magpakatotoo kayo, huwag kayong magsinungaling. Kung pangit man ang lumabas sa baraha, kung maganda man yan, sabihin ninyo para ang client ninyo maka tawag diyan. Maka prepare kung ano man ang mangyayari. Hindi yung magsisinungaling kayo, mali 'yun. 'Yun. Ganon. Kailangan po payment. First day lang po 10 beses na naulit sa akin 'yan. Kasi yung oras ko ano rin, sayang din naman yung oras ko. May pamilya din ako. Yan, hindi naman ako naniningil. Kung conforme lang sa gamutan, sa tawas, donation lang naman. Hindi naman ako naniningil ng libo. Yan, conforme pag may mga galanti nagdo-donate sa akin ng mga ganyang kalaking halaga, tinatanggap ko dahil pasasalamat nila yun sa akin. Dahil mahirap naman tanggihan yung grasya, mga kapatid. Kung yan ang pinagkaloob sa akin ng aking mga client o mga pasyente, ay tinatanggap ko yan. Pinapasalamatan ko yan. Yan. Kaya pag bago po ako nagpapa-reading, bago po ako mag-reading sa aking client sa True Video Call, ay ano po mga kapatid, payment na payment po muna yung inaano ko. Yung nagsisend po muna ng payment para dire-diretso po ang nadala na ako mga kapatid nung nireadingan ko rin. Pagkatapos kong readingan, binlock ako sa Facebook. Parang nakakabastos din ba yung parang nakakabastos din yung mga pinagagagawa nila. Yan. Nakakabastos din, pero pinagpapasa Diyos ko na lang. Pero kung ako lang yung loko-loko na klaseng manggagamot, kung hindi lang ako tumitingin o tumatanaw ng utang na loob sa ating Panginoon, ay siya, madali lang talaga, totoo lang mga kapatid. Kung akala kasi nila ang mga mababait na tao ay pwede nilang abusuhin, hindi ninyo alam ang kabaitan ng tao may hangganan din. Yan ang katotohanan dyan. Kaya wag ninyong abusuhin yung mga taong di ninyo alam ang sukat ng isip niyan. Yan ang dyan, yan ang katotohanan dyan. Yan, mahirap mga kapatid pag ang mabait ay inabuso ninyo. Pag yan ay napuno ay siya, talagang pagsisisihan ninyo. Yan, pag may nakikita kayong mabait na tao sa inyo o kung ano man ang inyong tingin diyan sa tao na yan, pahalagahan ninyo mga kapatid. Pahalagahan ninyo. Hindi, wag ninyong abusuhin, wag ninyong porket mabait yan, hindi na gagawan lang ninyo ng kung ano-ano, hindi na ninyo kayang galangin. Mali 'yon. Ay siya, matakot na kayo sa lahat. Wag lang kayo matakot sa lahat, matakot lang kayo sa mga ay siya. Ayan. Kaya respeto lang tayo mga kapatid. Kung magpapa-reading kayo, yung trabaho namin bilang tarot card reader ay binibigay rin namin ng kumpleto ang oras ninyo. Yan. Hindi naman kami yung tao na porket nakatanggap na kami ng di naman ako tulad ng iba na natanggap na yung pera, hindi nakakausapin yung tao. Iba ako mga kapatid. Nag-a-update din ako paminsan-minsan. Kasi minsan hindi ko na update yung ibang mga client ko gawa nung natatambakan talaga yung mga message nila. Ang daming nagme-message na mga nagpapa-reading, magpapa-healing, magpapatawas. Talagang mga kapatid, talagang napakaraming tatambakan. Kaya iniisip ko yung iba dyan na nagpapagawa sa akin ng ritual na baka magtampo. Wag po kayong mag-alala ma'am, yung mga ritual niyan ay tuloy-tuloy pa rin yan. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung ritual na yan. Kasama yan sa pagdidibusyon, sa pagdadasal, na kayo ay magkaayos. Kasi hindi naman talaga nakukuha yan sa isang ritualan. Yan, hindi tayo Diyos na pag humiling tayo ay ibibigay agad. Paghirapan mo yan, pagtuunan mo ng pansin at oras yan. Yan, huwag kayong makinig sa mga ibang mga dyan na mga pag niritualan ay tatalab agad. Hindi, mali yun. Depende po kasi yun mga kapatid sa paniniwala.
ng isang tao kung tatalab. Kung ikaw ay nag-aalangan na tatalab ba o hindi, ay malabong tatalab yan kasi nawawalan ka ng pag-asa. Yan. Tignan mo yung mga ibang client ko dyan na ano, o 3 araw, 4 na araw, kasi naniniwala sila na 5 araw, 7 araw tumatalab kasi naniniwala sila. May iba kasing mga tao na ano ko na parang walang talab, wala namang ano. May mga depende kasi yan sa paniniwala ng isang tao, mga kapatid. Yan. Maaring yung taong humingi ng tawad sa iyo, mga kapatid, ay talagang ginawan ka ng masama nito. Maaring ikaw ay kinulam, binarang, pinapalipad hangin. Nagkasakit ito ng malubha, mga kapatid, sa ginawa niya sa yung masama. Itong 10 of Swords ay nakatarak ito sa kanya. Maaring napuruhan ito. Maaring bumalik sa kanya, o nakitaan kasi ni universe o ng ating Panginoon na wala kang kasalanan sa kanila, kaya yung mga bato nila na mga kung ano mang uri na mga black magic o mga masama sa iyo ay bumalik sa kanila, sapagkat nagkaroon dito ng judgment. Itong judgment na ito, yan, hihingi ito ng tawad, mga kapatid, kasi inuusig siya ng mga anghel o mga universe. Yan, ito talagang malubha ang tama nito, mga kapatid, sa mundo ng espiritual. Yan, ito yung Panginoon ay talagang kinastigo o di kaya binigyan ito ng leksyon para itigil niya na ang mga pinagagagawa niyang mga masama sa kanyang kapwa. O hindi lang kayo ang ginawa nito, napakaraming tao, mga kapatid. Ayan ang nangyari sa kanila, kaya hihingi ito ng tawad sa iyo. Maaring may napilayan dito na disgrasya. Maaring meron ditong tao na nagkasakit. Ayan, tignan mo yung nangyari sa buhay nila. Parang napilayan sila o nawalan sila ng isang bagay na mahalaga sa kanila dahil sa kanilang ginawa nilang kasamaan. Ayan, na gustong humingi ng tawad sa iyo. Yan, tinitingala nito dahil ikaw dito, mga kapatid, ay isang mabait na tao. Yan, alam ko naman yung mga nanonood dito at mga naniniwala sa akin na may mabuting puso sila. Yan, kung ano man ang mga nagawa ninyong kasalanan dati, yan, para habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, unti-unti po ninyong itama ang inyong mga nagawang kasalanan. Yan, habang hindi pa huli ang lahat. Yan ang katotohanan dyan, mga kapatid. Yung iba kasi, kung saan pa sila nagkaroon ng malubhang sakit, doon pa nila marirealize ang mga kamalian nila. Yan, doon pa sila magbabago sa ginawa nilang dahil nangyari na sa kanila ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Yan, nagsisisi sila, sana ganito pala, hindi na lang ako gumawa ng ganitong tapos ganito na nangyari sa akin. Parang gano'n, nagsisisi na ako sa mga ginagawa ko. Yan, ito, mga kapatid, lahat ng mga ginawa niya sa iyo, yan, paghihirap, sumpa, o mga pangit na mga gawain, mga kapatid, na ikaw ang pumasan dati. Yan, pinasan mo lahat ng paghihirap, ang lahat ng hindi, ikaw dito ay wala po kayo dating mga makain, wala, parang yun yung sumpa nila sa iyo dati. Wala kayong makain, kayo magkanda hirap-hirap, lahat ng tao magagalit sa iyo, parang kakalabanin ka ng mga tao, parang bumalik sa kanila, mga kapatid. Kung ikaw ang dating bumubuhat ng mga ginawa nilang ritual sa iyo, sa kanila bumalik, mga kapatid. Sila ang nagbubuhat ngayon ng kanilang ginawang kasalanan sa iyo, at hihingi ito ng tawad sa iyo, mga kapatid. Binabalaan na ito ng mga anghel o ni universe na itigil niya na ang kaniyang ginawang kasalanan sa inyo, mga kapatid. Itigil niya na dito. Kasi alam mo, mga kapatid, ang unang-unang makakapagpagaling sa isang taong may sakit ay ang pagpapatawad, mga kapatid. Yan, unang-una, mga kapatid, ang pagpapatawad. Kunyari, kinula mo yung taong iyon, kinula mo,
Tapos yung tao na yun walang kasalanan sa iyo. Tapos bumalik sa iyo yung sakit. Hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa taong ginawan mo ng masama, magsasuffer ka at magsasuffer mga kapatid. Magsasuffer ka dyan. Ang gagawin dito mga kapatid, kung ikaw ay hihingi ng tawad dito at kung ikaw ay papatawarin ng taong ginawan mo ng masama, maaaring lahat ng bigat pasanin na ginawa mo sa iyong ginawa ng masama ay mawawala at mawawala ito mga kapatid. Tanging pagpapatawad lang ang makakapagpagaling sa isang sakit, lalong-lalo na pag ginawan ninyo ito ng espiritual. Ayan, pagpapatawad. Kung ang Panginoon nga ay nagpapatawad, tayo pa kayang tao? Yan ang katotohanan dyan. Nine of Cups, may isa ding mayaman na may galit sa iyo. Maaaring itong tao na ito na gustong humingi ng tawad sa iyo, parang iba yung pagkakakilanlan sa iyo. Parang nagkamali siya ng paghusga sa iyo, parang nagkamali siya ng pag-criticize ng iyong pagkatao. Itong taong mayaman na ito, mahilig itong manghusga, manipula, gumawa ng kung ano-anong parang mahilig mang insulto. Parang na-realize nitong taong mayaman na ito na mali ang kanyang ginawa na pag-criticize sa iyo o panghusga sa iyo. Kaya maaring hihingi ito ng tawad itong taong ito. May kaya ito umapera. Yan. May mga tao kasi mga kapatid na mapanghusga din. Mahilig mag-criticize, gumawa ng kung anong opinion, mahilig mang insulto. Yan ang mga ng tao sa panahon ngayon. Tulad ng yung mga tao talaga porket may tato, yung iniisip ng iba, addict na, kung ano-ano yung mga iniisip nilang mga hindi magaganda sa kanilang utak na ang mga negatibong pinapasok sa kanilang utak. Hindi kasi alam ng iba ba't nagpatato yung tao na yan, dahil ano naman niya yan, ang choice naman niya, katawan niya naman yan pinatatuan. Yung iba kasi mga utak talangka, yung mga mali yung mga pinag-iisip nila. Yan. Kung mga ano-ano yung mga negatibong bagay. Kasi ang pagpapatato kasi, kunyari, nagpatato ang tao na iyan, hindi naman ipapatato ng isang tao na yan kung walang kahulugan o walang kabuluhan sa buhay niya. Kaya wag ninyong husgahan ang isang tao may tato, wag ninyong husgahan yung mga taong nagkamali sa buhay, wag ninyong husgahan ang mga taong hindi naman kayo pinapakialaman. Dahil pag sa inyo bumalik yan at kayo naman ay pinakialaman ng iba, hindi kayo magagali, hindi talaga kayo matutuwa, hindi din kayo matutuwa. Baka nga patayin nyo pa yan pag yan ay pinakialaman kayo Yan mga kapatid. Pag kung ayaw ninyong pakialaman kayo, ay hayaan ninyo. Pag kayo naman ay pinakialaman yan at baka makabitaw yan ng hindi magandang salita, magagalit kayo. Yan ang dyan. Kaya iwasan natin ang pagkikriticize ng tao. Pwede mo namang puntahan yan ang tao na iyan. Yan. Tanungin mo ba't nagpatato ka ng ganyan? Ang kasi mga kapatid, ang nagpapatato ng ganyan, ang nagpatato na yan na maraming tato, ang makakasagot niyan, hindi yung mga opinion ng iba. Yan. Puntahan mo yung tao na ganyan, ba't ka nagpatato? Ba't ang dami mong tato? Anong nangyari sa iyo? Ang tao na yun ay magsasagot ng opinion niya. Di wag kayong maniwala sa opinion ng iba. Yan, hindi natin kasi di kasi pare-parehas ang utak ng isang tao. Yan. Ay hihingi ito ng tawad sa iyo mga kapatid. Itong Nine of Cups, itong mayamang tao na ito na nag-criticize o ina-underestimate ka. Wheel of Fortune. Yan, kasi bumaliktad na ang kanilang mundo. Maaring sila ay masagana dati, bumaliktad, maaring sa iyo ay ikaw ang naging masagana ngayon, tapos sa kanila ay naging malala ang sitwasyon ng buhay nila. Kaya ang taong ito ay gustong humingi ng tawad sa inyo dahil Wheel of Fortune ito, humingi ng tawad. Kasi wag po tayong masyadong mataas ang tingin sa sarili dahil darating ang araw baka yan ang ikakabagsak ninyo. Yan, wag po tayong magmalaki na porket marami tayong pera, marami tayong ari-arian, dahil yan pag yan ay binawi ng Panginoon ay talagang
babagsak rin mga kapatid. Ang mga pera, ari-arian ay hiram lang yan. Pinahiram lang sa atin ng ating Panginoon yan. Nasa tao yan kung paano niya i-handle ang mga bagay na yan. Kung yan ba ay iingatan niya, aalagaan niya ba yung kayamanan na ipinagkaloob sa kanya, o igagamitin niya sa masama. Nasa tao yun. Ang Panginoon ay magbibigay ng ng biyaya sa kanya, pero ang tao nun, nasa tao ang pagdadala nun, kung gagamitin niya sa tama, gagamitin niya sa masama, kung gagamitin niya sa kawalang hiyaan yung pera na yan. Yan. Pag yan ay ginamit mo sa hindi tama, babawiin ng Panginoon yan. O kunyari, mayaman ka, ginamit mo sa pambababae, ginamit mo sa kung ano-anong mga bisyo, ginamit mo sa walang kwentang bagay, sa pagpupunta sa sugal, yan, sa mga kung ano-anong mga masasamang bisyo, babawiin ng Panginoon yan. Dahil ang mga kayamanan na ipinagkaloob sa atin, yan ay mga kapatid, yan ay hiram lang sa atin. Yan, kung kayo ay pinagkalooban, mahalin ninyo, ingatan, at mag-share din kayo ng blessing sa mga taong nangangailangan din at kapos. Yan, wag po kayong madamot dahil ang kayamanan ay hindi madadala yan sa langit. Ang katotohanan dyan. Yan mga kapatid. Three of Wands. Ikaw dito ay tinitignan nito mga kapatid. Tumatiming itong taong may mga kasalanan sa iyo. Tumatiming ito na darating ang araw na pag kayo ay nagkasalubong nito o nagpaplano ito na hihingi at kukumprontahin ka nito, na hihingi siya ng tawad sa iyo, na kung may nagawa man siyang kasalanan ay patawarin mo siya. Nasa sa inyo naman yun kung papatawarin ninyo. Nasa sitwasyon din naman yun ng bawat tao na makikinig nito, kung yan ba ang tao may kasalanan sa inyo, o may mabigat bang kasalanan yan, o magaan lang. Nasa sa inyo naman yan kung papatawarin ninyo o hindi. Kayo naman ang magdidesisyon yan, total buhay nyo yan eh. Yan, ako ay mga kapatid, ako ay ibinabahagi ko lang yung mga mensahe na ito. Yan. Four of Pentacles. Maaring may ibibigay ito sa inyo. Maaring nagtalo yata kayo nito. Nagtalo. Maaring nanay, tatay mo dito na hindi kayo nagkaunawaan dito. Yan. Siguro matanda na ang nanay mo, may ipapamana sa inyong lupa, titulo, ari-arian. Kasi dito, sumisimbolo dito sa ibaba ay may pentacles. Ibig sabihin lupa. Lupa. Itong na to mga kapatid, ito yung mga sa ulo niyan, yan yung mga papeles, o maaring may mga papeles yan. O dito sa box ay maaring mga pera, alahas, kung ano man nakatago diyan sa baul na yan. Itong mga kapatid, ito yung mga nasa lamesa, yan ay mga sakop ng kanyang mga ari-arian. Kasi sa pag-i-interpret diyan sa baraha mga kapatid, meron kayong diyan, may mga kahulugan yan mga kapatid. Kung ano yung mga mensahe na mga inyong mga spirit guide o tagadikta sa inyo, ay dapat sabihin din ninyo. Yan. Kasi ako mga kapatid, kung ano yung mga nakikita ko sa baraha ay pinapaliwanag ko. Yan. Ito ay diniktahan ng ang isang anghel na may nagawa ka ring masama sa iyong mga anak o kung ano man, siguro babawi ito yung nanay mo o lula mo na tumatanda na maaring ibibigyan ka ng lupa, kung may pera man yan o kung ano man mga titulo yan na mayroon siya, ay ibibigay sa iyo yung mga dokumento. Ayan mga kapatid, yung mensahe. Nahihingi siya ng tawad. Yan. Kasi kasi sa ngayon may mga magulang din tayo na matitigas ang ulo kasi malalakas pa. Totoo 'yan. Maraming nangyayari diyan. Yung hindi na nila kinikilala ang mga anak nila. Hindi na nila kinikilala, parang iniitsapwera na lang nila yung mga anak nila kasi kasi sila, nag-a-assume kasi sila na malakas pa. Doon na sila babaasin yan. Magbabago na yan kung hindi na nila kayang katawan nila, uugod-ugod na, gustong bumawi sa mga anak. Kasi nga alam na alam niya na walang mag-aalaga sa kanya. Yan, may mga taong ganun mga kapatid, yung hindi pa nila kinikilala yung mga anak nila kasi malakas pa, ma-pride yung mga magulang, akala nila sila yung napakalakas. Hindi sila natatablan ng sakit. Darating ang araw pag masama ang ipinakita mo sa mga anak mo at hindi ninyo tinrato ng mabuti, ay maaaring
hindi rin kayo kikilalanin o rerespetuhin ng inyong mga anak. Nasa pagpapalaki ng magulang yan, kung paano tratuhin ng mabuti ang mga anak nila o paano disiplinahin. Nasa mga anak rin kung paano din nila suklian ang mga mabubuting ginawa ng kanilang magulang. Kung ikaw na isang magulang ay pabaya ka, wala kang pakialam sa anak mo, sariling buhay at kasiyahan mo lang iniisip mo, darating ang araw sa pagtanda mo, ikaw ang mahihirapan. Yan. Masusumbatan ka pa ng mga anak mo sa ginawa mong mali. Dahil sarili mo lang iniisip mo, sariling kapakanan mo lang ang mo, darating ang araw marirealize mo yan. Marirealize ninyo yan, mga kapatid, ang pinagagawa ninyo sa inyong mga anak. Yan, real talk yan mga kapatid, totoo yan. Diyan na ninyo marirealize kung pagtanda ninyo, kung kayo man ay diyan ninyo marirealize. Yan. Dahil sa ngayon, yung may ibang mga matatanda na malalakas pa, ay akala nila ay hindi sila tumatanda. Tignan mo yung mga taong yung mga taong walang pakialam sa mga anak nila nung lumaki yung mga anak nila at nagsumikap na hindi man lang naramdaman ang pagmamahal ng isang nanay at tatay. Tignan mo yung mga matatanda dyan na initsapwera na lang. Initsapwera ng mga anak nila dyan sa mga iniwan na lang sa kalsada, iniwan na lang sa mga sa mga tabing ilog, tabing mga tabing dagat, iniwan na lang dahil yan sa pinagagagawa ng magulang nila sa mga anak. Kaya yun din ang sinukli ng iba. May mga anak na ganun mga kapatid. Yan, bihira na lang yan mga kapatid sa ngayon na may anak na mag-aalaga sa magulang kahit ginawa ng masama. Yan. Bihira na lang na may pumasok yan sa inyong isip dahil habang tumatanda tayo bilang magulang ay tumatanda at humihina din ang ating lakas. Huwag tayong piling malakas mga kapatid dahil ang masyadong makasarili natin, maaaring yan din ang dahilan ng baka bawiin ng ating Panginoon ang inyong lakas. Dahil mga kapatid, sa isang pitik lang ng Panginoon wala tayong magagawa kahit anong mangyari. Yan, totoo yan. Ako dati hindi ako naniniwala sa Panginoon. Talagang basagulero ako dati. Talagang wala akong kinakatakutan dati, pero nung nakilala ko ang Panginoon ay talagang binago talaga ako. Yan, lahat iniwasan ko. Mga kaibigan kong walang ambag sa buhay ko na nanira, iniiwasan ko yan. Mga nagsasalita sa akin ng masama patalikod, alam ko yan, pero hinahayaan ko na lang. Pinapakisamahan ko na lang sila. Yan. Kaya yung sinasabi ng iba, ba't hindi na daw ako nakikisama sa kanila? Kasi alam ko naman mga kapatid, pakisamahan mo man sila ng maayos, may masasabi at may masasabi ang mga yan. Kaya hangga't kaya na lang, iwasan na lang para hindi tayo makasakit ng iba. Yan, ito ang 8 of Cups. Ito yung ang gustong humingi ng tawad sa iyo. Yan. Maaring may mga tao dito sa mundo ng spiritual na ninakawan ka ng mga hinigupan ka ng mga kapangyarihan, hinigupan ka ng iyong kakayahan sa mundo ng spiritual. Maaring meron din ditong ninakawan ng isang tao na malapit sa inyo. Maaring ninakawan ng pera, ninakawan ng cellphone, ninakawan ng mga bagay na importante sa inyo, ng mga alahas, ninakawan kayo. Yan. Maaring hihingi ito ng tawad sa inyo na may nakukonsensya dito, mga kapatid. Yan, dahil itong cups na ito ay ninakaw niya. Yan, kaya ito ay namumroblema ito kung paano siya hihingi ng tawad dahil sa pinagagawa niyang mga pagnanakaw. Yan. Yung katotohanan yan. Yan, marami siyang i-offer sa iyo mga kapatid para mapatawad mo siya. Maring pagkain, bibigyan ka ng mga alagang hayop tulad ng mga aso, pusa, maaring ginawan ka ng masama nito. Maaring alagang hayop, pusa at aso, kung ano-ano pang mga ibang i-offer sa iyo para mapatawad mo lang itong taong ito. Ayan mga kapatid, at naway maging aral ito yung mga sinasabi ko sa inyo. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Ayan. I-like, share at subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Naway dumami pa po ang ating mga manonood at
suporta sa akin. Ayan, sa mga magpapa-reading, magpe-personal reading, ay mag-PM lamang po kayo sa akin at para mapag-usapan natin at ma-schedule natin kasi marami din pong nagpapa-reading sa akin. Halos hindi na ako makalabas ng bahay dahil sa reading. Meron ding nagpapagamot, meron din nagpapatawas, meron din nagpapa-online healing, nagpapabaklas ng sumpa, nagpapabaklas ng anumang uri ng mga black magic. Yan, may nagpapabalik din ng anumang uri ng sakit ng isang tao. Kahit sa online yan mga kapatid, ginagawa ko po yan. Yan. At hanggang dito na lang at God bless us all. Maraming salamat po sa mga nagtiwala sa akin.